Anonymous Pinoy Confessions. Nagnakaw ang pinsan ko sa burol ng kapatid ko. Ninakaw ng pinsan ko yung 60K na ambag sa burol ng kapatid ko at pinambili ng 5 cellphone, gitara, amplifier at nilibre ang friends niya. 1 year na since namatay ang kapatid ko. Tapos bigla ko lang naalala tong ginawa ng pinsan ko nung nakaburol pa siya. Araw mismo ng libing nun, binibilang ng parents ko sa kwarto ko yung ambag para pambayad sa funeral service. Nagtaka sila kasi kulang yung pera compared sa last na bilang nila. Mga 60K estimate ang nawala. Imagine, di namin akalain yung pinsan namin pala yung kumuha. 2 beses niyang ginawa yun. Habang tulog lahat at wala masyadong tao sa tabi ng ataol. Nagtataka rin parents ko bakit lagi siyang nakatambay malapit sa ataol. Sa ilalim ng ataol kasi nakalagay yung lalagyanan ng ambag, usually sa lalagyanan ng biskwit. Nung una, ang nawala is around 20K, pero di na masyado pinansin ng parents ko. Baka daw nagkamali lang sila sa bilang. Pero nung araw na ng libing, doon na nag-make sense na may nagnakaw at yung pinsan ko nga yun. Inaaya pa raw mag-mall after ng libing yung ex ng kapatid ko. Tapos magsini pa raw, libre raw niya. Eh hindi naman sila close. 1K pa raw pinambayad sa tricycle nung umuwi raw nung umaga. Pero yung pinakamalala talaga, wala na kaming nabawi na pera kasi binili niya raw ng bagong gitara, amplifier at 5 new cellphones na binigay niya sa mga friends niya. Yung parents niya, binawi naman yung mga gamit na binili at binalik sa amin. Pero yung pera talaga, wala na. Tapos nilibre pa raw niya yung mga barkada niya. Ang kapal talaga ng muka. Sabi pa ng tita ko, malikot talaga ang kamay ng pinsan ko. Pati raw siya, ninakawan ng pera at pinambili ng iPhone. Grabe talaga yung ginawa niya. Walang respeto sa patay. Naalala ko lang kasi nakita ko yung pagmumukha niya sa Facebook.